Guys, so meron akong in-apply ang OLA. Nakakagulat kasi hindi ako nag-submit ng payslip, hindi ako nag-submit ng sinabi kong unemployed ako. Anyways, yung sinabi ko is unemployed ako at na-approve ako sa ₱2,000. And yung loan proceeds na in-approve niya sa akin, kaagad ko rin natanggap sa GCash. Nag-YouTube tsaka nag-Facebook lang ako. Nakita ko yung ads niya na sabi pwede daw humiram ng up to ₱20,000 at pwedeng ibalik sa loob ng 6 months. Gaano kaya katotoo yung loan app na to? Or should you even submit your personal information sa loan app na to? Kaya bago nyo i-download tong nakita kong loan app ha, na yung pangalan, tipid mo. Like, tipid mo. Ito, mukhang promising yung ads niya pero huwag nyo munang i-download. Kaya bago nyo siya subukan, dahil mukha talaga siyang bago. Kasi ngayon ko lang siya nakita eh. Watch this video muna. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here. Dito nagre-review po tayo ng mga online loan platforms and other stuff like digital bank loans. And the purpose of my videos is financial literacy. Kasi hindi naman po tayo basta-basta na lang umuutang at kakalimutan. Kailangan po responsible borrowers tayo dahil para naman sa atin to. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience and dahil yung loan app na to ay Android lang po. Kaya while I was doing YouTube and Facebook dito sa phone ko, which is an Android flip phone, na by the way, nabibili sa Shopee. If you guys are interested, meron tayong product sticker na nilagay dyan. You can buy this phone. A little something goes to me as an affiliate. Charot. At least hindi Olo yung pinopromote natin dito ha. Shopee product, Shopee link. Nag-add to cart naman kayo eh. So yung loan app na to ay Android lang. Google Play Store lang po siya nada-download. And actually, pag nakita nyo sa Google Play Store, dahil bago yung app, sino po mag-aakala na Ola pala to? So, dahil yung loan app na to, nakita ko lang while I was, I think, YouTube, Facebook, and I was checking something. Lumabas yung ads niya. So, napaklik ako doon sa sinasabi niyang agarang pag-alis. Ano ba yan? Ibang level din to, agarang pag-alis. Tapos katabi nun ay, yung opposite nun ay install button. So, napaklik din ako doon at yun nga, Ola nga pala siya na nada-download po sa Google Play Store. So, tipid mo. At may very timely siya kasi notebook tsaka pencil pa kung saan pasukan. So, dapat nyo bang utangan yung loan app na to pamili ng school supplies? Well, think and wait muna ha. Okay, so bago-bago 4.7 star siya with 150 reviews. So, ito pa siguro yung first yung video makikita about this sa YouTube. Anyway, so napaklik ako ng install at kaagad siya humingi ng permissions. Yung mga policy at hindi ko yata nakita kung sino yung company behind this platform dun sa privacy policy niya. Dapat naka-disclose dun eh. So, moving on. So, ayun, kailangan mo mag-agree dun sa kanyang privacy policy ha. Kung saan sinasabi niya naman, mag-access daw siya ng mga device info. Alam na natin yan. Kaya nga guys, ako muna yung nag-try para sa inyo. Magsisimula ka sa pagbigay sa kanya ng phone number, tapos mag-OTP ka. First time ko sinend yung OTP, walang pumasok. Kaya pala, hindi ko na-notice yung text niya kasi andun sa spam. Pera mo. Ngayon, sabi, tipid mo naman. Mahilig sila sa may MO, no? Tapos yun, magpapaset siya ng pattern, pero pwede mo namang i-skip yan. Pagkatapos, lumabas kagat, iba't ibang mga OLA sa loob ng OLA na to. Ano ba yan? Pero yung offer niya sa akin initially is ₱3,000 daw. Pero hindi pa yan yung final kasi kailangan mo pang i-get loan. Tapos mag-fill out ka ng mga details mo sa loan app na to. Tapos yun, huwag nyo na munang isipin yung mga other loan apps na nasa baba. So, ayun, nakakaduda na ha. Nag-proceed pa rin ako kasi guys, sinabi ko naman, di ba, na-approve ako. Yung talagang na-approve at na-receive ko. So, ito po yung mga hihingin niyang mga information. Marital status, education, current address, monthly income, tsaka email. So, pag may asterisk, kailangan mo talagang ibigay yan. Then magkiklik ka ng next. Tapos hingi siya ng 2 contact details. Kailangan mong mano-mano i-enter kasi hindi mo makukuha sa phone book mo. Oy, 'di ba? Pahirapan, pero worth it ba talaga? So, pag-click ko ng next, ayun, magpapapicture na siya ng ID. May instruction po, susundin lang. Then, pag nag-click ka ng start, dun, pipili ka ng ID na isasabit ko sa kanya. And for your reference, again, binigay ko naman sa kanya yung driver's license ko. Baka mabana to ni LTO yung driver's license ko sa kakagamit ng kung anong OLA to, sana naman hindi. Pero just so you know, driver's license po. Kasi ito yung pinaka-accessible para sa akin. But other than that, kung wala kang driver's license, you can also use your UMID, PRC, National ID, Passport, SSS, ISTIN, Pag-ibig, Voters ID. At alam nyo na yon guys, na pagkatapos yung picture, syempre magsi-selfie kayo. Pero bago kayo mapunta doon, kailangan nyo rin i-make sure na yung na-capture nyo yung details ay tama. Tapos nasa pinaka-baba. Tama ba yun? Sa pinaka-lower part ng page is yung gender. Papakonfirm nyo na tama ba yung na-capture nyang number, tapos pangalan mo. Pag-click mo ng confirm, then mapupunta ka na sa verification.
So, kailangan picture-picture ka ng ganon. O, ayan nga guys, paki-check out na po ng ating Samsung Flip phone sa Shopee. I think may sale ngayon, pero joke lang. Basta lang yan dyan, guys. Ads lang yan. Anyway, so ayun, lumabas na yung mga ganito at hingi po siya ng withdrawal info. Isa lang yung binigay ko sa kanya. And take note ha, kahit hindi po magkapangalan yung account na to, kasi syempre, at yung GCash na padadalhan mo, pwede re-receive kasi hindi po nakapangalan sa akin yung GCash na pinadalhan ko just to try it out. And for me, that's one big security concern po. Hindi ko po binibigay yung bank ko sa mga loan apps na wala po sa list of recorded online lending platforms. Okay, so there you have it. Hindi po siya registered. Red flag na dapat yan. Pero pinagpatuloy ko pa rin guys kasi bagong-bago yung loan app na to may pa-ads. So, I'm sure, curious kayo malaman ko anong meron dito. Yung pa-countdown na alam na, no? And pagkatapos ng 19 seconds, saka lumabas yung kanyang offer, which is, wow, 2,000 pesos. Hindi naman ako nagre-reklamo sa 2,000 pesos, guys. Yun nga lang, yung masaklap nito, ay hindi po siya buong natatanggap. Hindi po siya diretso nakastate sa page, sa mismong page na to kung kakata siya o hindi. Parang aasa-asa ka na, uy, baka buo. Pero hindi eh. Yung mga ganitong info nasa loan agreement yan. Yung maliit na kailangan mong pindutin. Kaya ako guys, pinipindot ko talaga yan. At tinitingnan, binabasa. It's painful but you have to read it. At dun mismo sa loan agreement nakalagay po. Kasi hindi po siya auto-submit, hindi po siya auto-send. Magsisend lang siya, magpapadala lang siya pera pag na-approve ka, pag kinlik mo yung submit. Pero pag hindi mo kinlik yung submit, wala namang mangyayari guys. So please be careful. So before I click the submit button, na-click ko po yung loan agreement at doon po nakastate na sa 2,000 na yan, kakaltas po siya ng fee. Nakalagay din mismo sa loan agreement na yung matatanggap na lang, ito net receivable amount. Nakalagay sa loan agreement. Pero well, hindi naman lahat kayo kasi nag-click ngayon. Kaya ako na nag-click para sa inyo. So nakalagay po sa loan agreement na may kaltas. 800 po yung kakatas niya, 840. So yung matatanggap na lang is 110. Pero ginoko pa rin kasi baka may magsabi na di mo naman pala sinubukan talaga eh. Ba't ka nagre-review? Gano'n. Hindi mo naman dapat kailangan i-take yung loan pag nakita mo may kaltas na eh. Nagre-review po tayo ng loan app. Ayun, kinlik ko po yung submit dahil hindi po siya auto-send. Nag-reviewing at natanggap ko po sa GCash na hindi po nakapangalan sa akin. Doon, pumasok po doon yung 1,110. Pagkatapos ng reviewing, ayun, disbursing. Yun na yun. May babayaran na naman akong 2,000 sa loob ng 7 days. So, hindi po maganda yung kanyang offer. Hindi mo mapapalitan. Pag 2,000 yung offer niya sa'yo, 2,000 yung a-applyan mo pag na-click mo yung submit. Hindi po siya auto-disburse. Hindi po siya, medyo, hindi lang siya fully transparent. Pero, nakastate po sa loan agreement na dapat binabasa dapat kasi yan bago i-click yung loan. Kaya please be careful. Wag po tayong pindot ng pindot. Think before you click. So, yung loan app na to hindi po registered kaya it's a big red flag. And sinilip ko po, in-applyan ko siya para mabigyan ko ng full experience. Charot. Ng heads up. Yung totoong heads up ha. Layuan nyo na yung loan app na to. Ako na mismo yung magsasabi sa inyo guys, layuan nyo siya. Pero syempre, hindi ko naman kayo mapipigilan kung gusto nyo talaga. Basta, don't say I didn't warn you guys. Para sa akin, kung ako masusunod, and I hope meron kayo natutunan sa video na to, iiwasan ko po yung loan app na to. Pero, decision nyo po yan. Just let me know what you think, but don't say I didn't warn you. So if you have other suggestions, kung may nakalimutan akong banggitin, let me know in the comment section and I will see you on my next vlog. Bye-bye!